Nakataas ang dalawang kamay at nakangiting sinasabayan ni Elise ang nakakaindak na musika sa gitna ng dance floor. Marami ang nagtatangkang makisayaw sa kanya ngunit dahil kilala ang ama nito ay walang nagtatangka. Bukod kasi sa kilala ang kanilang pamilya na isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa bayan ng Alegre, ay marunong din ang dalagang ipagtanggol ang sarili dahil naturuan ito ng ama noong 18 pa lamang. "Woo! This is the life!" Sigaw niya. Mas lalo niya pang iginalaw ang katawan nang magpatugtog muli ng nakakaindayog na tugtugan DJ. "Lagot ka na naman sa daddy mo niyan. Tsak na si sermonan ka na naman ng pag-uwi mo." Sumasabay sa kanya ang kaibigang si Courtney. Ito lang talagang nakakasabay sa kanya. Naiintindihan kasi siya nito. "The hell I care, okay?" Baliwala niya lang na nasabi. Napapabusangot na lang si Courtney dahil kanina pa nitong gustong umuwi. Ngunit hindi naman maiwan-iwan si Elise dahil baka kung mapano ito. "Girl, nahihilo na ako. Tama na siguro to. Uwi na tayo." Hindi na nga nakatiis pa ang dalaga at niyaya ng kaibigan. Okay, medyo tipsy na rin ako eh. Sabay ka na lang sa akin? "No, may dala akong kotse." "Okay, let's go." Kinuha na nila ang purse na nasa ibabaw ng kanilang mga upuan. "Ingat sa pagdadrive." Kumaway na siya kay Courtney nang makapasok na sa loob ng sariling kotse. Pagdating sa mansyon ay sumalubong kagad ang ama ng dalaga. "Where have you been, Elise? Kanina pang nag-aalala sa iyo ang mami mo. Halos suyurin ko ng buong lungsod ng Alegre mahanap ka lang. Ang kaso ni Anino mo hindi ko makita. Maging ng mga bodyguards mo. Diyos ko namang bata ka, magpapaalam ka naman sa amin kapag aalis ka nang hindi kami nag-aalala sa iyo." Ani Alejandro sa unika iha. "Mommy!" Pagak na natawa ang dalaga sa sinabi niyo ng ama matapos siya nitong salubungin. "Nagpapatawa ba kayo ha, tanda? Kailan pa si Ma'am bumangon mula sa hukay, ha?" Sarkastikong tanong niya sa ama. 5 taon nang namayapang mahal niyang ina at makalipas lang noon ng ilang buwan ay ipinakilala na sa kanya ng amang babaeng nais itong pumalit sa pwesto ng namayapang asawa. At hindi ito nag-iisa. Labis ang galit na naramdaman niya nang patirahin ng kanyang amang babae at anak nito dito. Hindi niya matanggap na hindi pa nga nagtatagal sa libingan ng ina. May kapalit na agad to. Kinwestiyon niya ang pagmamahal nito para sa dating ilaw ng kanilang tahanan. Tinanong kung tunay ba nitong minamahal ang namayapang asawa. Ngunit ipinilit lang nitong gusto kaya siya naging rebelde. Sakit sa ulo ang palagi niyang ibinibigay. Binabagsak ang lahat ng subjects at exams, bagaman matalinong babae. Nakakapasa lang dahil sa kapangyarihan at pera ng kanyang ama. "Anak," akma sanang aabutin ni Alejandro ang palad ng nag-iisang dalaga. Nang iiwas nito yon. "Pwede ba, tanda? Tantanan mo ko. Hindi ko kailangan yung mga drama mo." Umirap lamang ang dalaga sa hangin at walang paapaalam nitong nilagpasan ng ama. Nagtungo to sa silid at doon ay nagmukmok buong maghapon. "Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa anak ko. Natatakot akong baka dahil sa pagre-rebelde niya, mapariwara na siya. Ayokong masayang ang kabataan maging ang panahon ng anak ko." Hindi na nakayanan ni Alejandro ang konsumisyon at ang labis na pag-aalala. Kaya't naglabas na ito ng saloobin sa babaeng tunay naman talaga nitong minamahal, si Susana. Kagustuhan lamang ng mga magulang ni Alejandro ang makasal sa babaeng nais na mga ito para sa kanya. Hindi siya noon pumayag sa kagustuhan ng mga magulang. Mas nais niyang makasama ang tunay na minamahal kahit alisan pa ng mana ng mga magulang. Ngunit nang dahil sa pamimikot ni Rebecca na siyang inan Elise, ay natuloy ang kasal na nais ng kanyang mga magulang para sa kanya. Nabuntis niya kasi si Rebecca matapos ang gabing pikutin siya nito. Nagparaya na lamang si Susana nang wala nang maging gulo. Kahit na meron din naman dapat na pinananagutan ng lalaki. Dahil hindi lamang si Rebecca ang nagawa nitong punlaan. Ngunit upang wala nang mangyaring awayan ay mas pinili ni Susanang manahimik na mga panahong yon. "Panahon lamang ang kailangan ng anak mo, mahal ko. Pasasaan ba't maiintindihan niya rin tayo?
Wag lamang tayong susuko sa kanya. Hinagod na lamang ni Susana ang likod ng asawa. Maraming salamat, mahal ko. Kinabig na lamang ni Alejandro ang asawa at ikinulong sa bisig. Sa ganoong tagpo sila dinatnan ng kanilang anak na si Marcos. Matanda ito kay Elise ng 4 na taon dahil noong naghiwalay sila Alejandro at Susana ay buntis na noon ng babae. Mukhang may nangyari na namang komosyon ani Marcos. Kauuwi lang nito galing sa pinamamahalaang kumpanya. Lumapit ito sa mga magulang at nagmano. Bagaman profesional na at 30 anyos na, ay naroroon pa rin ang matinding paggalang nito sa mga magulang. Taliwas sa ugali na meron ng kapatid sa ama. Maayos kasi itong napalaki. Hindi tunuruang magtanim ng galit at palaging piliin ang magpatawad. Imbis na ang magtanim ng galit para sa kapwa. Oo, hayaan mo na lang. Kami na ng iyong inang bahalang umayos sa kung ano man ang dapat ayusin. Kamusta ka nga pala? Kumain ka na ba? Tanong ng Ginoo sa panganay na anak. Tapos na po. Kumain kami ni Alona sa labas bago pa man ako makauwi. Kayo ba? Si Alona ay ang nobya nito na may-ari ng isang butik sa isang mall. 6 na taon na ang relasyon nito sa nobya. Mahal nito ang babae ngunit hindi pa handang pumasok sa pagpapamilya hanggat hindi nagiging maayos ang gusot sa kanilang pamilya. Gusto niyang makasundo muna ang kapatid dahil ito ang nais na kunin ni Alona ng bridesmaids. Katatapos lang din. Ngunit ang kapatid mo hindi pa. Kung ayos lang sana ikaw nang mag-alok sa kanya. Hindi naman kasi yun makikinig sa akin. Pinadadalhan ko ng pagkain sa mga katulong. Ang kaso pinababalik lang. Ako nang bahala, Dad. Magpahinga na lang po kayo. Nilisan na ni Marcos ang silid ng mga magulang at tinahak ang daan patungo sa silid ng kapatid. Elise? 3 beses nitong kinutok ang pinto. Kumain ka na. Anong oras na? Baka mapano ka dahil sa ginagawa mo. Concerned nitong sabi. Napaatras na lamang si Marcos ang marahas na buksan ng kapatid ang pinto ng silid. Ano bang paki mo? Pwede bang wag kang umasta na parang buo tayong magkapatid? Dahil isa ka lang namang bastardo ng pamilya. Sampid lang kayo ng nanay mo. Bakit ba kasi hindi pa kayo mawala? Bulyaw ng dalaga, pagkakita pa lang sa mukha ng nakatatandang kapatid. You're acting like a 10-year-old kid. Pwede bang umayos ka na? Matanda pa rin ako sa'yo kaya't matuto kang rumispeto. Mahinahon lamang si Marcos. Kailanman ay hindi ito nagalit sa kapatid. Palagi nitong iniintindi kahit na kuminsan ay nakakaubos na talaga ng pasensya. Kumain ka. Huwag mo nang pag-alalahin palalo ang iyong ama. Maging ang aking ina na walang ibang ginawa kung hindi ang pakitaan ka ng mabuti. Hindi ka naging biktima, Elise. Sa ating dalawa, ako ang siyang nadehado. Ngunit ni minsan hindi ko ginawang ginagawa mong ito. Mahiya ka naman kay Dad. Mahiya ka naman sa taong walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin at intindihin ka. Kahit kabastusan na sa kanya mga pinaggagawa mo. Bumaba ka na doon at kumain. Huwag mong hintayin ipabuhat pa kita sa mga gwardya mo at gawin kang bata na kailangan pang subuan. Nasa tono ng binatang otoridad. No! Ayoko! Hindi mo ako mapipilit! Bastardo! Pagmamatigas ni Elise. Akma na sana niyang isasarang pinto ng pigilan niyo ni Marcos. Ano ba? Umalis ka dyan, Marcos! Naiinis na asik niya sa kapatid. Guards, pakidala naman tong sutil kong kapatid dyan sa ibaba. Pakainin niyo na rin. Malakas na tawag ni Marcos sa mga bantay na kinuha ng kanilang ama para lamang kay Elise. Fine! Buisit ka! Itinulak ng dalagang nakatatandang kapatid at nagmarcha ng paibaba. Naiiling na lamang si Marcos na nagtuloy sa sariling kwarto na katabi lang naman ng kwarto ng kapatid. Brat! Naisatinig na lamang ng binata. Buisit ka talaga sa buhay ko! Gigil na wika ng dalaga nang marating ang dining area ng kanilang mansyon. Concerned lamang sila sa iyo, iha. Saad ng mayordomang hindi ni Elise napansin na naroroon na pala. Hindi ko hinihingi opinyon nyo. Napapairap niyang sabi. Kumuha lamang siya ng ulam na kaldereta at adobo. Yun lamang ang kinain niya.
At nang matapos ay basta na lang iniwan sa lamesang pinagkainan. Naiiling na lang ang ginang sa kagaspangan ng ipinapakita ng dating inaalagaan. Samantala, abala ang 28 anyos na si Riz sa pagpapaligaya sa babaeng lumapit sa kanya at nag-alok ng sakay patungong langit. At dahil sa pasado naman sa taste niya ang babae, ay hindi niya ito tinanggihan. Kaya't ngayon kapwa sila nagpapakasasa sa isa't isa sa ibabaw ng malambot na kama ng hotel na kanilang pinag-check-inan. Matapos mailabas ang init, ay tumayo ng binata at diretsyong pumasok ng banyo. At doon ay nilinis ang sarili. Hindi kasi siya po pwedeng umuwi na dalang amoy ng babaeng nakasama. Malalagod siya sa istrikto pa sa istrikto niyang abuelo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang i-blind date siya sa kung sinong matipuhan nito. Palibhasay atat na magkaroon ng apo sa tuhod o mas tamang sabihin na tagapagmana niya ng lahat ng mamanahin sa abuelo. Dumukot muna ng makapal na pera sa wallet ang binata at basta na lang yung iniwan sa ibabaw ng mesang katabi ng kama kung saan naman natutulog ang hindi kilalang babae. Pagkatapos ay walang lingon likod na umalis. Animoy walang nangyari. Sisipo-sipo lang na lumabas ng hotel at hinanap ang sasakyan sa parking. Makalipas nga ang halos kalahating minuto ay narating niya ang kanilang mansyon. Napabuntong hininga na lang ng mabungaran ng abuelo sa main door pa lang ng kanilang mansyon. "Saan ka na naman nanggaling?" Salubong kaagad ng doon sa nag-iisang apo. "Sa kumpanya. Saan pa ba?" Tamad niyang sagot. "Maaga ka umanong lumabas, sabi sa akin ng sekretarya mo." Dumagundong ang boses nito. Sa laki ng boses ng doon ay talagang nag-e-echo yun sa paligid ng mansyon. "Lo, 28 anyos na ho ako. Hindi na ho ako bata para ganyan-ganyan ninyo pa. At mas lalong hindi na ako teenager para interogihin nyo pagka-uwi ko." Naiinis na tura ng binata. 28 anyos ka na nga, ngunit hindi ka kumikilos na naaayon sa edad mo. Alam mo namang ikaw lamang ang magmamana ng lahat ng ari-arian ko, maging ng mga naiwan sa'yo ng iyong mga magulang. Ngunit hindi ka nagtitino. Puro pagpapasarap ang ginagawa mo imbis na asikasuhin ang naiwan sa'yo ng iyong ama't ina. Kailan ka ba talagang magtitinong pasaway ka? Maski ang mga babaeng matitino na ipinakikilala ko sa'yo ginagawa mong laruan. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Matinuho ako, Lo. Kayo lang naman tong nag-iisip na may problema sa akin. Giit at depensa niya sa sarili. Pagod ho ako. Pagod saan? Sa pakikipagtalik sa kung sino-sino na lang na matitipuhan mo? Asik ng abuelo sa kanya. Nahilot niya ang sentido. "Lo, pagod ho ako. Ayoko ng marami pang diskusyon at baka makapagbitaw ako ng hindi niyo magugustuhang salita. Tsaka na lang ho tayo mag-usap kapag malamig na ang ulo niyo at kapag hindi na ako pagod." Hindi niya na hinintay pang sagot ng abuelo dahil aangal din naman ito. Nilagpasan niya na ito at malalaki ang hakbang na tinungo ang hagdan hanggang sa marating ang sariling kwarto. Doon ay isa-isang tinanggal ang butones ng polo. Sanay kasi siyang matulog na walang pangitaas. Basta niya nalang itinapon sa kama ang cellphone at saka ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Akma pa lang sana siyang pipikit nang tumunog ang kanyang cellphone. Iritado niyang kinuha yon. Tinignan niya lang nakarehistrong pangalan at nang makitang anonyo ay hindi niya sinagot at basta na lang inoff ang cellphone upang wala nang gumambala sa nais niyang pamamahinga. Sinag ng araw na lumalagpas sa may kanipisang kurtina ng bintanang siyang nagpagising sa mahimbing na tulog ng binata. Nag-inat-inat muna ito bago bumangon. Tinignan niya na rin ang oras sa cellphone at nang makitang alas 7 na ng umaga ay tumayo na ito at pumasok na ng banyo upang maligo. Kahit naman kasi puro siya pagpapasarap ay hindi niya naman pinababayaan ng kumpanya. Kumuha ng isang white polo at navy blue na khaki pants si Riz. Kinuha niya na rin ang pang-opisinang sapatos. Pagkatapos ay kumuha ng Rolex. Hindi niya hilig ang paglalagay ng necktie dahil mas gusto niyang malaya ang sa may parting dibdib niya na kakaway-kaway sa mga magiging target. Sinuklay niya na lamang ng sariling kamay ang pagkamesi niyang buhok. Naglagay na rin siya ng pabango at ng tuluyang makontento
ay saglit niyang pinasadahan ng tingin ng sarili sa harap ng salamin na naroroon lang din sa walk-in closet bago kunin ang cellphone at tuluyan ng lumabas. Akala ko wala ka ng planong gumising pa. Abay kanina pa kitang ipinapagising. Palatak ni Don Antonio sa apo nang maupo ito sa harapan ng upuan. Good morning, Tulo. Tamad niyang bati dito. Hindi niya pinansin ang maagang sermon nito. Bagkus ay nagsandok na agad ng kanin at naglagay ng ulam. Ano na bang plano mo? Abay sa susunod na araw 29 anyos ka na. Abay hindi na ako bumabata. Kailan mo ba ako balak na bigyan ng apo? Sa kalagitnaan ng pagkain ay tanong ni Antonio sa apo. May apo naman na ho kayo Nang pinatutungkulan niya yung sarili. Ay nako, ayoko na sa bakulaw na apo. Ang gusto ko yung makakarga ko. Palatak nito sa kanya. Pwede naman ho kayo mag-adapt kung gusto niyo talaga. Ayoko pa kasi talaga lo. Sa tingin ko hindi pa ako handa. Ni wala pa nga akong makitang babae na magpapayanig sa mundo ko Anak pa kaya? Mahinahong paliwanag niya sa lolo. Napabugan ng hangin ang kanyang abuelo bago muling nagsalita. Bueno, mukhang hindi kita mapipilit sa bagay na iyan. O siya ako'y tapos na. Papanik na ako sa kwarto ko. Pagkatapos ng trabaho diretso uwi na ha. May ipapakilala ako sa'yo. Gumuhit ang maliit na ngiti sa labi ni Antonio matapos bilinan ng apo. Napairap na lang sa hangin si Riz. Heto na naman kasi ang kanyang abuelo sa mga pa-blind dates nito. Mabuti sana kung sa labas niya kikitain ng babae. Ang kaso'y sa loob mismo ng kanilang mansyon. Imbis na matawa o kahit na makapag-isip kung dapat na nga ba siyang maghanap ng makakasama o pumili ay naaasiwa siya dahil nasa tabi niya ang kanyang abuelo at halos ito ang nagbubukas ng usapan. Sana'y ito na lang nakipag-blind date kung hindi lang din naman siya pagsasalitain. Marami akong kailangan tapusin lo. Tambak ang trabaho kaya't kailangan mag-overtime. Pahayag niya. Nagsalubong naman ang makapal at medyo ubanin ng kilay ng Don. At kailan ka pa natutong mag-overtime? Abay ngayon ko lang narinig yun sa'yo Matagal na ho akong nag-overtime. Minsan ang akala nyo nasa bar ako o di kaya nakikipaglampungan sa kung sino. Minsanan lang akong pumasok sa mga bars ng Alegre kapag gusto ko lang mag-relax. Paliwanag niya tumayo na dahil tapos na rin siyang kumain. I'm done, excuse me. Paalam niya't kinuha ang susi sa lagayan nito't agad nang lumabas. Sa daan ay panay ang tunog ng kanyang cellphone na nasa bulsa. Hindi na niya inabalang sarili na sagutin yun dahil wala siya sa mood. Binilisan niya ang pagmamaneho at halos pali pa rin ng sasakyan. Marating lang ang kanilang kumpanya. Ilang minuto pa'y narating niya na ang pinamamahala ang kumpanya at pumasok doon. Kanya-kanya ng bati ang kanyang mga empleyado. Hindi sa kanya nakakatakas sa mga babaeng kinikilig sa katikasang taglay niya. Tango lamang ang kanyang nagiging tugon sa mga pagbati ng mga empleyado. Na paano ka bro at ganyan kasama mukha mo? Si Sean na kaibigan niya at isa sa mga investors ng kumpanya niya. Naupo ito sa harap niya at prenteng pinatong ang isang binti sa tuhod. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Seryosong tanong niya sa kaibigan. Wala naman. Mag-aaya lang sana. Gusto ko kasing bumalik sa Hoppers. Nangingiting saad nito. Nangunot ang kanyang noo dahil parang tangang kaibigan. Pangiti-ngiti kahit na wala namang nakakatuwa. Hindi mo ba kayang magpunta rin ng mag-isa at mag-aaya ka pa? Kailangan ko kasi ng backup. Yung babae kasi na nakakuha ng atensyon ko, may pagka Bruce Lee. Tss, sa iba ka mag-aya. Marami akong kailangang gawin. Storbo. Ibinalik niya ang atensyon sa ginagawa. Umarko na lang ang kilay niya nang kunin na siya ng kalahati ng kanyang trabaho. Tutulungan na kita. Matapos ka lang kagad. Malawak ang ngiti nito sa labi ng simula ng trabaho. Hinayaan niya na lang. Pabor din naman ang pagpipresenta nito. Who's the unlucky woman who caught your attention? Tanong niya kapag guwan. First time kasi yon. Ngayon lang yata nagkaroon ng interes ang kaibigan sa isang babae. Mukhang hindi ito basta-bastang babae lang dahil tulad niya. Mataas ang standards nito pagdating sa mga babaeng ide-date
o popormahan. She's Elise Hankerton. Damn bro, she's like an angel. Napakaganda't napaka-perpekto ng hulma. Talagang maglalaway ka unang tingin mo pa lang sa kanya. Hindi ko lang nalapitan dahil nung nagtangka yung isang lalaki, bumulagta lang. Black belter ka naman nung college tayo, hindi ba? Kaya naisip kitang isama para kung sakaling ambahan ako, matutulungan mo ako agad. Saad nito. At sino naman nagsabi sa'yo na susuportahan kita dyan sa kalokohang gusto mo? Riz naman, parang hindi naman tayo magkaibigan. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor sa'yo ah. Sige naman na bro. Promise kapag may kailangan ka o may problema ka rin, magsabi ka lang nang maresolbahan ko. Mukhang determinado talaga itong mapapayag siya. Kaya tipid na lamang siyang tumango nang matigil na rin ito sa pangungulit. Thanks bro. Sa tuwa nito'y umikot pa para lang mayakap siya. The heck Sean, bitaw, para kang linta. Iritado niyang saway dito. Sorry, sobrang saya ko lang talaga. Kumalas ito't bumalik sa pwesto tsaka ipinagpatuloy ang ginagawa. Naiiling nilang si Riz sa inaakto ng kaibigan. Naging seryoso ang dalawa sa ginagawa na hindi na malaya ng oras. Saktong 6:00 nang matapos sila sa trabaho. Isinaayos nila ang mga natapos at ibinilin yun sa sekretarya. Pagkatapos ay tuluyan na silang lumabas. At dahil medyo maaga pa naman, ay kumain na muna sila sa nadaanang restaurant. Hindi kasi si Riz umiinom ng walang laman ng tiyan. Hindi niya planong sirain ang kalusugan. Riz, bilisan mo naman. Naiinis na sabi ni Sean dahil tapos na itong kumain. Samantalang ang kaibigan ay kilos pagong. Kung nagmamadali ka, bakit hindi ka mauna ron? Inirapan niya lang ang kaibigan at in-enjoy ang pagkain. Ay, para ka naman babae kumain. Anito't nagtawag na ng waiter para kunin ang bill ng kanilang kinain. Half-half tayo sa bayarin ha? Saad ni Sean. Buisit, mag-aaya ka tapos magaganyan ka. Mag-isa ka na lang kayang pumunta ron. Palatak ni Riz. Wala siyang dalang cash at wala ring planong maglabas ng pera mula sa black card. Lalo't si Sean ang nag-alok. Kung kuripot to, mas kuripot siya. Grabe ka na talaga ha. Ang yaman-yaman mo pero ang hirap mong hinga ng parte. Naiiling na lang na reklamo ni Sean. Kibit-balikat naman ang naging tugon ni Riz. Maya-maya pa nga'y natapos na ang binata. Kaya't gumayak na sila tinahak ang daan patungong Hoppers. Saktong 7:30 nang marating nilang bar. Hinanap kagad ni Sean ng sadya ngunit halos malibot niya ng palibot ng bar ay hindi niya pa rin makita ang babae. Ano na? Nasaan na ba hinahanap mo? Nababagot na tanong ni Riz. Baka mamaya pa. 9:00 kasi noon nung makita ko siya rito eh. Anito. Linti ka talaga oh. Pinagmamadali mo ko tapos wala naman pala rito. Kulang na lang isapukin ni Riz ang kaibigan. Atat na atat kasi ito kanina. Akala mo'y mauubusan. Panay lunok lang. Bilang nga lang ang ginawa nitong pagnguya sa pagkain niya. Pasensya naman. Excited lang naman kasi ako. Napapakamot na lang ito sa ulo habang si Riz minabuting pumwesto sa pinakang sulok ng bar. Nang sa ganun ay hindi gaanong mabingi sa malakas na tugtog. Sa mansyon naman ay walang pakialam ang dalaga kung mahuli ng ama. Animoy ekspertong dumaan at tumalo nito mula sa bintana. Nasa 2nd palapag yun ng mansyon. Medyo mataas ngunit sisiw lang para sa dalaga. Natawa pa siya nang walang kahirap-hirap na natakasan ng mga gwardya. Sisipol-sipol na lamang siya nang walang kahirap-hirap nang makalabas ng kanilang mansyon. Hindi niya magagamit ang kotse dahil kapag inilabas niya yon, tiyak na magigising ang mga tukmol na binayaran ng kanyang ama upang siguraduhin hindi siya makalalabas tuwing gabi. May sapusa ka ba? Natatawa na lang na tanong ni Courtney sa kanya nang makasakay siya sa sasakyan nito. Ito man ay tumakas din ngunit wala namang nagbabantay at hindi gaanong nag-effort sa pagtakas. Ni walang alarm na tumunog ah. Dagdag pa nito. Ganun ako kagaling o diba? Mayabang niyang sabi. O saan tayo? Tanong ni Courtney. Sa Hoppers, masasarap ang mga alak nila ron eh. Sagot niya. Tumango naman ang kaibigan.
Sa bar ay inip na si Riz. Akma na sana siyang tatayo nang maunahan siya ni Sean. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa entrance kung saan pumasok ang dalawang babae. Magaganda ang mga ito ngunit iisa lang masasabi niyang kakaibang ganda. Para itong Diyosa, kumikinang ang kutis sa sobrang puti. Ang tangos ng ilong ay parang hinulma sa perpektong pamamaraan. Ang labi naman ay maihahalin tulad sa mansanas. Tila ba kay sarap niyang haggan. Nandito na siya, Riz. Narito na si Elise Hankerton. Impit na sabi ni siya nang lapitan siya at iturong babaeng tinutukoy. Ang ganda niya. Grabe. Kapag napasa akin siya, gagawin ko talaga siyang reyna. Di siya mapapagod. Alika, lapitan na natin. Hinaklit siya nito. Iritable niya namang binawi ang kamay. Mauna ka na, susunod ako. Suplado niyang sabi. Hindi naman na nagkomento si Sean. Lakas loob na lang itong lumapit sa tinatanging dalaga. Hi Elise, I'm Sean Guerrero. Nauutal pang pakilala ni Sean sa dalaga. Naglahad pa ng kamay ngunit tinignan lang yun ng dalaga. Kaya't nahihiya na lang na binawi. Tabi, nakaharang ka sa daraanan ko. Natuod na lamang si Sean ang tabigin ng dalaga at animoy hangin na basta na lang nilampasan. Nice meeting you, Sean. I'm Courtney. Best friend ng babaeng tinabig ka. Kinuha nito ang kamay ng napahiyang binata at inalog-alog ang kanilang mga kamay. Hindi ka uubra sa kaibigan ko. Iba na lang ang pagpantasyahan mo, Kumindat si Courtney sa lalaki bago ito iwan. Tinapik na lang ni Riz ang kaibigang tulala. Uy, natulala ka na dyan. Anya rito. Natatanga naman tong humarap sa kanya. Kaya't ang kanina'y nagkahiwalay niyang kilay, ngayon biglang nagsalubong. Binasid niya ba ako? Parang maiiyak na tanong nito sa kanya. Sinampal ka lang ng katotohanan, pero parang ganun na rin. Alika, uminom na lang tayo at pagsayangin ng gabi. Inakbayan niya si Sean. Ang kaso'y inilis lang nito ang kamay niya. Ano bang problema mo? Huwag mo sabihing dinidibdib mo yung nangyari. Ngiwing sambit niya. Hayop pare, ang sakit. Pag-i-emote nito. Inis niya naman tong binatukan ng matauhan. Ang sagwa mo naman, umayos ka nga. Akma niya pa sanang babatukan ng kaibigan ng umilag na ito. Masakit. Reklamo pa nito. Masasaktan pa kita dyan kapag hindi ka umayos. Tss, maraming babae. Maghanap ka. Huwag kang susungkit ng bituin at baka mabaliw ka. Siya naman ngayon ang nanghila sa kaibigan. Napapailing-iling na lang siya nang makalipas lang ng isang oras ay may nilalandi na kagad do. Ang daling mag-move on. Maya-maya pa'y namalaya niya na lang nilamabas na ito kasama ang kalampungang babae. Sira ulo, dinamay pa ako sa kalokohan. Sinalina niya ang baso at inisang lagok yon. Nangunot na lang ang kanyang noo nang makitang ginawa ng isang lalaki. Nilagyan nito ng kung ano ang baso ng Elise. What the? Hindi niya maiwasang magmura nang walang pag-aalinlangang nilagok ng dalaga ang basong nilagyan ng kung ano ng lalaki. Si Elise Hankerton ang sinusubukan mong biktimahin. Hindi mo pa naman siguro gustong matapos ang buhay mo dahil lang sa nalilibugan ka sa isang maganda at sexing babae. Anya nang makalapit. Gulat siyang hinarap ng lalaki. Pwede wag kang makialam rito? Pagmamatapang nito. Napasulyap siya sa hawak nitong dalaga. Tila'y wala na ito sa sarili. Mukhang drogang inilagay nito sa inumin ng dalaga. Sa inis ay hinaklit niya ang kamay nito at pinilipit yon. Dahilan upang mabitawan nito ang hawak na dalaga. Mabuti na lang at naging maagap siya. Dahil kung hindi baka sumubsob na ito sa sahig. Hindi niya na makita ang babaeng kasama nito kanina. Marahil ay gumamit ng banyo. Aw! Pucha! Bitaw na! Mababali ng kamay ko! Palahaw nito. Ngumisi lang si Riz. Hindi niya hinahayaang makalayo ang lalaki nang wala itong iniinda. Kaya't bago pa man pakawalan ay buong lakas niya itong sinikmuraan. Tsaka tinadyakan bago tuluyang pakawalan. Partida. Hawak pa niyang naglulumikot na dalaga. Hays, nagkaroon patuloy ako ng alagain. Saan ka ba nakatira at nang maihatid na kita?
pagkausap niya rito. Ayokong umuwi. Gusto kong iuwi mo ako sa inyo at gawin mong lahat ng gusto mong gawin sa akin. Nangaakit nitong sabi. Nakainom siya ngunit nasa tamang katinoan pa naman siya. Hindi niya ugaling manamantala. May kung anong pumasok sa sistema nito kaya to ganito. Animoy sako ng bigas na binuhat niyang naglulumikot na dalaga at tuluyang inilabas sa bar na iyon. Sa tansya niya'y 11:00 na. Hinahanap niya ang kotse at nang makita ay kaagad niyang isinakay ang dalaga. Pwede wag kang malikot. Hindi niya maiwasang sigawan ng babae dahil pilit nitong kinukuhang kamay niya upang dalhin sa pribadong parte ng babaeng sinisilaban ng pakiramdam. Please, tulungan mo ko. Mahinang usal nito matapos niyang kabitan ng seatbelt. Hawak nito ang puson at ngayon ay namimilipit. Nasapo niya na lang noon ang simulang buhayin ng makina ng sasakyan. Hindi niya naman alam ang bahay ng babae. Hindi niya rin to pwedeng dalhin sa mansyon at baka magdeklara kagad ng kasal ang kanyang abuelo. Kaya't wala siyang ibang choice kung hindi ang dalhin to sa isang hotel na malapit. Nag-check-in siya doon habang buhat-buhat ang nagmamakaawa sa kanyang dalaga. Paulit-ulit nitong sinasabi na angkinin niya. Sobra-sobrang pagpipigil na ginagawa niya. Huwag lang galawin ang babaeng sinagip. Ngunit kahit nagaano pa siyang umiwas at magpigil, ay baliwala nang ito na mismo ang kumibabaw sa kanya. At mapusok siyang hinagkan sa labi. Agresibo ang mga galaw nito, kaya't ang pisi niya ay tuluyang napugto. Sinabayan niya ang kaagresibuhan ng babae. Bawat hagod nito'y tinutugon niya. Nang hindi na makatiis ay siya nang nagdala. Pinagpalit niya ang kanilang pwesto at dala ng gigil, ay napunit niya ang fit na dress nito. Napasingha pa siya na lumantad sa kanyang perpektong kahubaran nito. Animoy apoy na nag-aalab ngayon nararamdaman niya. Mabilis na animoy, nagmamadali at baka maubusan ng maging pagtatanggal ni Riz sa kanyang saplot. Pinagmasdan niya pa muna ang dalaga bago ito tuluyang sisirin. Kapanapanabik ang bawat senaryo, kaya't halos mapaos ang kasalo sa ibabaw ng kama. Lihim na lang na nakonsensya si Riz nang malamang siya ang una rito. Ramdam at sigurado niya yon dahil parang sinasakal ang kanya. Sobra siyang nahirapan sa pagpasok. Bumaon pa nga ang kuko ng dalaga sa kanyang likod nang sa wakas ay makapasok sa masikip at mainit nitong lagusan. Naghintay lamang ng tamang oras ang binata bago gumalaw. At nang hagkan siya ng dalaga sa labi, ay doon na siya gumalaw. Mahina ang ginawa niyang pag-ulos ng hindi gaanong masaktan ng dalaga. Pinagdaop niya ang kanilang mga kamay sa kalagitnaan ng pag-angkin niya rito. Hindi niya naisip na mag-ingat dahil nangingibabaw ang sarap sa pakiramdam na nalalasap niya sa mga sandaling to. Halos abutin sila ng madaling araw. Hindi kasi talaga papaawat ang dalaga habang si Riz naman ay parang sundalong hindi ramdamang pagod. Sugod lang ng sugod. Pabagsak na inihiga ng binata ang sarili sa kama. Tumagilid siya upang malayang mapagmasdan ng malaanghel sa gandang dalaga. Wala sa sariling hinaplos niya ang mukha nito bago alalayan ng ulo. Ginawa niyang una ng braso. Namalayan niya na lang na nakangiti siya habang yakap-yakap ang dalaga. Sa ganoong posisyon siya nakatulog. Kinabukasan ay nasapo ni Elise ang kumikirot niyang sentido. Hinilot niya yon bago magmulat ng mga mata. Holy shit! Natutup niyang bibig sa pagkamulat niya isang lalaki ang kanyang nabungaran. Hindi niya magawang mag-react ng exaggerated. Natuod siya habang pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Nakagat niya na lang ang ibabang labi nang malinaw na maalala ang mga pinagagawa kagabi. May ilang pangyayari na medyo malabo. Ngunit ang ginawa niyang pagmamakaawa na angkinin ng estranghero ay sariwang-sariwa sa isipan niya. What have you done, Elise? Anya sa isipan. Gusto niyang sabunutan at kagalitan ng sarili. Ang kaso ay kapag naglumikot siya, ay baka magising ang Adonis na nakayakap sa kanyang bewang. Nagigimbal man sa nangyari at sa mga ginawa kagabi ay hindi niya naman maiwasang kabisahin at purihin ng kasimpatikuhan ng lalaking sa kanya'y umangkin. Mga ilang minuto niya ring pinagsawa ang mga mata
na tila na magnet na dahil ayaw nang lumihis. Naalarma lamang si Elise nang gumalaw ang lalaki. Pigil ang paghinga habang kagat-kagat ang labi nang umalis siya sa ibabaw ng kama. Dahan-dahan pang ginawa niyang pag-alis sa kamay nito na nakayakap sa bewang niya. Hindi niya mapigilan ng pagniwi sa tindi ng hapdi ng kanyang pribadong parte. Pakiramdam niya'y wasak na wasak yon. Kanyon yatang pumasok sa kanya. Napangiwi pa siyang lalo nang makitang saplot na sira-sira. Mukhang naging mapusok at initang gabi na kanilang pinagsaluhan. One wild night. Mahinang sambit niya tsaka kinuha ang polo at ang boxer ng hindi kilalang lalaki. No choice na siya. Wala na siyang ibang masusuot kaya't yun na ang kinuha niya. Ito na ang bahalang dumiskarte sa isusuot nito kapag nagising. Bago lisanin ang kwartong yun ay saglit na nilingon ng dalagang mahimbing na natutulog na binata. Wag na sana tayong magkita ulit. Hiling niya bago tuluyang lisanin ang lugar. Laking pasasalamat niya na walang gaanong tao. Hindi rin siya tinanong ng ilang staff at pagkarating sa ground floor ay saktong may humintong taxi, kaya tinawag niya yun at nagpahatid sa kanilang mansyon. Wala siyang dala na kahit na ano, kaya't paghihintayin niya na lang ang taxi driver sa labas ng kanilang mansyon upang kumuha ng pambayad. Naiwan niya kasi yata ang purse sa bar. Naroon pa naman din ang cellphone maging ang mga cards niya. At nang tuluyang makauwi ay kaagad siyang bumaba. Napaigdad na lamang siya nang makita siya ng stepmother. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Iha, ano nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling? May himig ng pag-aalalang tanong nito. Napairap siya sa hangin at walang ano-anong iniwan to dahil kailangan niyang kumuha ng perang pambayad sa driver. Napabugan na lang ng hangin ang ginang habang sinusundan ng tingin ng dalagang noon pa kinukuha ang loob. Pagbuga at paminsan-minsang pagpikit ng mariin na lang talaga ng hangin ang tanging nagagawa ni Elise habang tinatahak ang daan papasok. Kalbaryo pa para sa kanyang paghakbang sa mataas nilang hagdan. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng hagdan na ang kapatid naman ang makasalubong. Elise, bakit ganyan ang suot mo? Kuryosong tanong kagad nito. Suot na nito ang pang-opisinang damit. None of your business. Tabi! Kailangan ko ng perang ipambabayad sa driver. Malditang sambit niya. Lalagpasan niya na sana ang kapatid nang pigilan siya nito sa braso. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Asik niya rito. Matalim ang tinging ipinupukol ang nakatatandang kapatid. Hinagod naman siya ni Marcus ang nag-iimbestigang tingin. Umamin ka nga sa akin. May nakasama ka bang lalaki kagabi? Seryosong tanong nito. Hindi niya tuloy mapigilang hindi makaramdam ng kaba. Ngunit kahit na binalot ng konting takot ay hindi niya yun ipinahalata o kahit nang ipakita. Never niyang pinakita sa mga ito na kinakabahan o natatakot siya. Matatag siyang babae at palaban. Wala. Pwede bang huwag kang makialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko? Bastardo! Buhay ko to. My life, my rule. At saka ikaw ba pinakikialaman kita? Di ba hindi? Kaya't bitawan mo ako at baka hindi kita matansya. Matigas niyang sabi. Huwag mo akong gawing bobo, Elise. Napakaraming kiss mark dyan sa leeg mo. Panglalaki pang suot mo. At saka, bahagya nitong itinaas ang laylayan ng suot niyang polo. Pucha, boxers ng lalaki rin ang suot mo. What the hell happened? Anong ginawa mo? Tumaas na ang boses nito. Ito pa lang ang unang beses na nagtaas ang boses si Marcus sa kanya. Pilit niyang binabawi ang kamay. Nauubusan na talaga siya ng pasensya. Bubuelo pa lang sana siya para sa planong basagin ang nasa pagitan ng mga hita ng kapatid nang marinig ang makapangyarihang boses ng kanilang ama. Ano bang nangyayari dito? Lumapit na si Alejandro sa mga anak. Punong-puno ng pagtataka sa kung anong komosyon ang nangyayari sa pagitan ng magkapatid. Pumasok na rin ang ginang. Kakaalis lang ng taxi driver. Ako nang nagbayad. Ano ba kasing nangyayari? Usisa nito nang makalapit na rin. Nasa gitna sila ng mataas nilang hagdan. Pwede bang huwag kayong makialam?
Pagod ako at gusto kong magpahinga. Sa tensyon ay tumaas na rin ang boses niya. The heck? Saan ka naman napagod ha? Tell me, who's that guy? Napipikang tanong sa kanya ng kapatid. Sinamaan niya lang to ng tingin at gigilan ako yung kamao. Ano ba kasing pinagsasabi mo? Huwag kang inventor dyan. Wala siyang planong umamin. Bukod pa ron ay hindi niya naman kilalang lalaking nakasama kagabi. Elise, lalaki ako. Alam kong ganyang mga kilos. So tell me, sinong nakasama mo kagabi? Pilit nitong pagpapaamin sa kanya. Wala akong pakialam kung lalaki ka o kung ano ka pa mang peste ka. Hindi na ako menor de edad para ganyanin mo. Ninyo, wala akong aaminin. Ano man ang ginagawa ko, sa akin na lang yun. Hindi ko obligasyong sabihin sa inyo mga nangyayari sa buhay ko. Namumula sa inis niyang asik sa kapatid. Teka nga, ano ba talagang nangyayarit nagkakaganyan kayo? Elise, ano ba itong sinasabi ng kuya mo? Meron ba kaming dapat na malaman? May ginawa ka ba? Come on, tell us. Hindi ka namin huhusgahan, anak. Mahinahong wika ni Alejandro. Tinapik nito ng marahan ang anak na lalaki. Huminga muna si Marcos ng malalim bago nagsalita. Dad, Ma, ang hula ko'y pinakialaman ng kung sinong tarantado ang kapatid ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kailanman ay hindi ako nagkakamali. Sambit nitong nagpaputla sa mukha ng dalaga. Natuon kay Elise ang tingin ng ama't madrasta. Naroroon ang pagkagulantang sa mukha ng mga ito. Is it true, iha? Concerned na tanong ni Susana. Habang si Alejandro ay nawala sa figurang pagiging mahinahon. Sunod-sunod siyang umiling. No! Inventor lang talaga itong anak nyo. Pilit niyang binabawi ang kamay ngunit mas lalo lang yung hinigpitan ng kapatid. Tiyak niyang magkakapasa na yun sa sobrang higpit ng kapit nito. Huwag lang siyang makawala. Elise Hankerton, tell us what happened. Dumagungdong na ang boses ni Alejandro. Hindi kasi dito nakatakas sa mga pulang marka sa leeg ng anak. Nang sa wakas ay hagurin ng tingin ng kabuuan. Wala akong aaminin sa'yo, tanda. Nasasaktan na lang na nasabo ni Elise ang pisngi matapos doon dumapo ang malaking palad ng ama. Nakuyom niya ang kamao at matalim na ibinalik ang tingin sa amang nanakit sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Gulat ang kanyang madrasta, maging ang kapatid. Nabitawan pa nga siya ni Marcos dahil sa gulat. Hindi ko kakalimutan ang araw na ito. Hanggang buhay ako, kakamuhian ko kayong lahat. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, anak. Nadala lamang ng galit si Alejandro kaya nito napagbuhatan ng unika iha. Sobra na kasi ang kabastusan nito, kaya't hindi na talaga ito nakapagtimpi. Gusto mang bawiin ang ginawa hindi na mangyayari. Nasaktan niya na naman ang unika iha. Wala ka na ba talagang ibang alam gawin sa akin kung hindi ang saktan ako? Ha, tanda? Anak! Naisa nang kunin ni Alejandro ang kamay ng unika iha nang iiwas nito yon. Hindi ko kakalimutan ang lahat ng pananakit niyo sa akin. Lahat-lahat. Simula noon at pati sa araw na ito. Kinamumuhiang kita, tanda. Puno ng pait na iniwan ni Elise ang tatlo doon. Tinakbo niya ang daan patungo sa kanyang silid. At nang marating yun ay kaagad niyang inilak ang pinto at padapang ibinagsak sa malambot at malawak niyang kama ang sarili. Hindi niya pinansin ang mga boses na nasa labas na paulit-ulit sa kanyang humihingi ng tawad. Hindi siya tumayo, ni hindi nagtangkang magsalita hanggang sa magsawa na lang ang mga naroroon sa labas ng kanyang silid. Kinuha niya ang unan at doon na isinubsob ang mukha, tsaka sumigaw ng napakalakas. Akala niya hindi na siya iiyak, ngunit heto at umaagos na naman ang luha sa kanyang mga mata. Pinangako niya sa sariling hindi na masasaktan, ni ang maapektuhan ngunit bakit ganito? Bakit sobra siyang nasasaktan? Yung pakiramdam na tinraidor siya ng ama matapos itong dalhin sa bahay nila, ang isa pa nitong pamilya nararamdaman niyang muli ngayon. Pakiramdam niya'y pinagkakaisahan siya ngayon.
Tumihaya siya't hinawakan ng kwintas kung saan naroroon ang konting abo ng kanyang ina. Siya mismong nagpagawa nun dahil sa kagustuhang makasama pa rin ng babaeng magulang. Kahit na ang abo na lang nito, basta't maramdaman lang niya nakasama pa rin to. Kung sana, nandito kayo may yumayakap sana sa akin at nagsasabing, tahan na may baby. Garalgal niyang sambit. Sa kakaiyak ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Paggising niya ay hapon na. Meron ng pagkain sa side table ng kanyang kama. Bumangon siya at hindi pinansin ang pagkain. Pumasok siya sa banyo at doon ay naligo. Hindi ko na kayo gustong makasama pa. Madiin niyang sabi. Nabuo sa isipan niya ang planong pag-alis sa poder ng lalaking magulang. Samantala, sa hotel ay naalimpungatan ng binatang mahimbing ang pagkakatulog dahil sa sunod-sunod na tawag. Kinapa niya muna ang katabi at nang hindi yun maabot o ni madama ng palad ay napabalikwas siya ng bangon. Dali-daling tumayo upang alamin kung nasa banyo ba ngunit wala ron ng babae. Nasapo niya na lang ang noo. First time na iwan siya ng babaeng matapos itong paligayahin. Hindi pwede na pagkatapos mong makiusap sa akin ay basta mo nilang akong iiwan. Magkikita pa tayo, Eddie Sankerton. Anyat niyo ko ang sahig. Napangisi na lang siya nang hindi na rin makita ang polo, maging ang boxer. Nawala lamang ang atensyon niya sa nagkalat na saplot sa sahig nang tumunog muli ang kanyang cellphone. Nilapitan niya yun at agad na sinagot. Napapangiwi na lang na nailayo niya sa tenga ang cellphone nang talakan siya ng abuelo. Nakakahiya sa dalagang inimbitahan ko kagabi para lang makilala mo. Naghintay yung tao sa wala. Nasaan ka na naman ba kasi? Ha? Riz Baldemor? Nahilot niya bigla ang ulo. I'm on my way home. Please, Lo, tigilan niyo na nga kakapari sa akin sa kung sino-sino lang ang magustuhan niyo. I have someone in mind. Tinakasan nga lang ako. But don't worry, makikilala mo rin siya sooner or later. I'll hang the phone now, Lo. Bye. Ibinaba niya ng tawag kahit na umaangal pa ang kanyang abuelo. Ayaw niya nang pahabain lalo't abala ang isipan niya. Inaabala ng magandang dalaga na nakasama kagabi. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang isinisilid ni Elise sa mga gamit sa pinakamalaki niyang maleta. Nalaman niya kasi sa isang katulong na may business trip ang kanyang ama't kapatid. Habang ang madrasa niya'y dadalaw sa ina nitong nasa pangangalaga ng nakababatang kapatid, kaya't malaya siyang makakaalis. Iha, nasa baba ang kaibigan mo. May naiwan ka daw kasi, kaya iabot sa'yo. Papapasukan ko ba? Imporma ng mayordoma ng mansyon. Oo, tipid niya na lang na sagot. Tinapos niya na rin ang pag-iimpake. At saktong pagkatapos niya siya namang pagkatok muli ng kung sino mang nasa labas. Courtney? Tawag niya muna bago buksan ang pinto. Bruha ka, buksan mo ito, mag-uusap tayo. Anito, doon niya lang binuksan ang pinto. Lukarit ka? Ba't mo naman ako iniwan doon na mag-isa? Saan ka nagpunta at sinong kasama mo, no? Tanong kagad ni Courtney sa kanya nang buksan niya ng pinto. Nanlaki pang mga mata nito nang makitang malaking maleta na naroroon sa ibabaw ng malawak niyang kama. Saan ang punta mo? Kuryosong tanong nito. Isinarado niya na muna ang pinto bago abutin ang purse niya na iniabot sa kanya ng kaibigan. Maraming nangyari. Meron akong naka one night stand pero hindi ko alam kung sino. At wala na rin naman akong planong alamin pa. At dahil doon, inumaga ako sa labas. Paggising ko pa sira-sira na yung dress ko dahil sa halimaw na lalaking yun. No choice ako kung hindi gamitin ang damit niya. Pag uwi ko dito, nakita nila ang ayos ko. They suspected hanggang sa paaminin nila ako pero hindi ako kailanman naamin. Not even once kaya't nasaktan ako ni Tanda. I'm leaving this shit at hindi na kailanman babalik. Pakiramdam ko ako pa yung sambit sa bahay na ito eh. Kahit na ako pa yung totoong anak. Help me, Courtney. Please, ayoko na rito. Pakiramdam ko nasa impyerno ako. Mas lalo lang din ako masisira dito dahil sa galit ko sa kanila. Eh bakit kaya hindi mo sila subukang tanggapin sa buhay mo? Learn to forgive. Mahinahong payo nitong ikinagalit ng mukha niya.
Hell no! Mariin niyang tutol. Umalis ka na sa kwarto ko. Matigas niyang sabi at itinuro ang pinto na pinasukan nito. Elise, calm down, okay? Di mo ako kaaway. I'm your friend. At bilang kaibigan mo, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ayokong may mangyaring masama sa'yo, no? Mas safe ka rito. Pilit nitong pinapaintindi ngunit sarado ng isipan niya. Okay, tutulungan kita. May alam akong lugar kung saan ka po pwedeng magstay. Mom bought me that place. Tahimik doon at sigurado kung marerelax ang isip mo. Malayo nga lang, okay lang ba? Yes, pabor ko malayo. Thank you, Courtney. Sa galak ay napayakap siya sa kaibigan. Hindi naman kita kayang tiisin ano? Lalo na ang hindian. Malakas ka kaya sa akin. So, anong plano? Paano kita may aalis dito nang walang nakakaalam? Tanong nito. Kumalas na muna siya't naupo sa gilid ng kama. Aalis sila mamaya kaya't pagsapit ng gabi, dun ako aalis. Sagot niya. Tumangutangulang si Courtney. O heto, sabi sa akin ni Manang hindi ka pa raw kumakain mula pa kaninang umaga. Kaya dinalhan na kita kasi sure akong gutom ka na. Tinitiis mo lang talaga. Ito na ang nagbukas sa mga tinake-out na pagkain. Nakagat na lamang ni Elise ang ibabang labi. Kung walang Courtney ay baka nag-iisip pa rin siya ng mga lugar na maaaring puntahan. O mas tamang sabihin na tirahan. Ayaw niya naman sa ibang bansa dahil ayaw niya namang iwan ng Pilipinas. Thank you so much, Kurt. Mula sa likod ay niyakap niyang kaibigan. Tinapik-tapik naman ito ang kamay niya. Sino pa bang magdadamayan? Siyempre tayong dalawa lamang. Sabay nilang kinain ng pagkain. Hindi na si Courtney umalis pa dahil hindi naman ito pinaalis ni Elise. Kumatok pa ang ama ng dalaga ngunit katulad ng dati, hindi niya ito pinansin. Nagpaalam na lang ito't nagbili na mag-iingat siya habang walang mga ito. Humingi rin ng dispensa ang ama't kapatid na inismira niya lang. Pagsapit nga ng gabi ay tuluyang nilisan ni Elise ang kanilang mansyon. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang bahay kung saan ay nagkaroon ng kamalayan sa realidad ng buhay. Maraming oras ang ginugol nila marating lang ang rest house na iniregalo ng ina ni Courtney. Tahimik nga ang lugar at maaliwalas. Maraming tanim na prutas na kaya mo lang pitasin kahit hindi ka na umakyat sa puno nito. Rambutan, mangga, bayabas at ilan pang klase ng prutas. Ang ganda dito. Hindi maitago sa mukha ng dalagang pagkamangha sa paligid, lalo na sa kaaliwalasan ng bahay. Tama ka. So paano, dito ka na? Dadalaw-dalawin na lang kita ha. Hindi kasi ako pwedeng magstay dahil pinasa na sa akin ni Dad ang pagiging CEO ng Serrano Group of Companies. Pero bago ako umalis, ay bibili muna tayo ng mga magiging supplies mo rito. May mga gamit ka naman ng magagamit dito kumpleto na. Saks na lang talaga ang kulang. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Makakabawi din ako sa'yo. Ano ka ba? Maliit na bagay lang naman to, no? So paano? Tara mag-grocery na muna tayo. Tanong nitong mabilis niyang tinanguan. Hindi naglaon ay narating nila ang sentro at doon ay namili na nga sila ng mga stocks at ilan pang sariling kailangan Elise. Tanghali na rin ang matapos sila sa pamimili. Sa labas na lamang sila kumain dahil pareho na silang pagod at tamad ng maghanda. Nagpahinga lang muna si Courtney bago magpaalam. Naiwan si Elise doon. Lumabas siya ng hapong yun at in-enjoy ang magandang tanawin ng Mindoro kung nasaan siya ngayon. Mom, I know mali ako. Marami akong kamali ang ginawa. That's why I decided to leave. Nakakasuffocate na kasi sa mansyon Hindi ko kasi talaga sila kayang tanggapin sa buhay ko. Kaya ako na rin ginawa ang pag-alis kong ito. I'm sorry, Mom. I'm sorry kasi hindi ko natupad yung hiling mo na maging mabuti akong anak sa lalaking sobra mong minahal. Napuno na kasi ako ng galit at hindi ko na po alam kung kaya ko pa bang alisin ang galit na yon. Pinahid niya ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. Nilanghap niya ang hangin bago na pagdesisyon ng bumalik na dahil kailangan pa niyang ayusin ang mga pinamili. Magluluto pa siya ng pananghalian. Mabuti na lang at naturuan siya noon ng mami niya ng mga gawaing bahay
Pati na ang pagluluto ay naituro rin sa kanya noon ng ina. Lumipas rin ng halos 1 buwan. Ngayon ay ang araw ng pagbisita ni Courtney kay Elise. Excited pa itong makitang kaibigan. Elise, nasan ka? Tinawag kagad nitong kaibigan nang makapasok sa rest house. Nandito ka ba? Tanong pa nito habang iginagalang paningin sa palibot ng bahay. Elise! Oh my goodness! Nagulantang to nang makitang kaibigan na nasa sahig at walang malay. Dali-dali nitong dinaluhan ng kaibigan at agad na sinuri ang pulso matapos sapuin ang ulo at ipatong yun sa kanyang binti. Diyos ko, Elise, ano bang nangyari sa'yo? Natataranta nitong dinukot ang cellphone sa bag at agad na nagtawag ng tulong. Ilang minuto lang ay naroroon na ang mga taong hiningian ng tulong at agad dinala sa pinakamalapit na ospital ang dalaga. Dok, kamusta po? Ano po bang nangyari? Bakit walang ulirat ang kaibigan ko ng madatnan ko? Please, sabihin niyo po sa akin na okay lang siya. Nawala siyang sakit at sanhi lang ng kung ano kaya walang malay ko siyang nadatnan. Punong-puno ng pag-alala si Courtney para sa kaibigan. Kaya't pagkalabas pa lang ng babaeng doktor, ay kaagad siyang lumapit upang alamin ang kalagayan ng itinuturing ng kapatid. Huwag po kayong mag-alala. Safe po ang pasyente. Sanhi lamang ng kanyang pagbubuntis kaya siya nawala ng malay tao. Mas maiging wag yun na muna siyang pakikilusin, lalo't mababa ang matres ng pasyente. Medyo mahina ang kapit ng sanggol. Kapag nagising na siya ay pwede naman na siyang ilabas. Magre-reseta na lamang ako ng mga vitamins at gamot na pampalakas sa kapit ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Pahayag nito. Sigurado ba kayo, Dok? Paninigurado ni Courtney. Nakakabigla kasi ang mga sinabi ng doktor. Yes po, she's 3 weeks pregnant. Nangiti nitong sagot bago tuluyan ang nagpaalam. Bagaman nabibiglay, sumilay pa rin ang nagagalak ng ngiti sa labi ni Courtney. Marahil ay ito na ang magiging daan upang matutunan ng kaibigan ang pagpapatawad. Pumasok si Courtney sa silid na yon at matamang binantayan ng kaibigan hanggang sa magising ito. Kamusta na? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Nagugutom? Nauuhaw? Magsabi ka lang, friend. Sunod-sunod na tanong ni Courtney. Nasapo naman ni Elise ang noo. Anong ginagawa ko dito, Kurt? Nandito ka kasi nang dumating ako, nakabulagta ka sa sahig at walang malay. Friend, may reason kaya ka nawala ng malay, no? Anito? Ano? Taka namang tanong ni Elise. You're pregnant. Magiging mommy ka na. Saad nitong ikinatahimik ni Elise. Maya-maya pa'y nangilid ang luha nito sa saya. Hinaplos ng dalagang manipis na tiyan, kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha na dulot ng tuwa. Baby, hindi man kita inaasahan but I promise to be a great mom and dad. I'm sorry baby ah. Wala akong maipapakilalang ama sa'yo. Hindi ko siya kilala eh. Pero wag ka mag-alala dahil kahit nawala siya, gagampanan ko ang tungkulin niya. Emosyonal niyang wika. Maging si Courtney ay napapaluha habang pinagmamasdan siya. Hanggang sa yakapin na lang siya nito. Friend, sabi ng doktor bawal kang mapagod, ma-stress at kung ano pa man dahil mahina raw yung kapit ng bata. Kaya naisip kong kumuha ng makakatulong mo habang wala ako. Anito, tango naman ang naging sagot ni Elise. Hindi naman problema ang pera sa dalaga dahil sa unlimited card na nasa kanya. Meron din siyang cash. Siniguro niya talagang hindi siya mag-uubusan dahil ayaw naman niyang pati ang pinansyal kay Courtney niya pang iaasa. Elise, wag mo sanang ikakagalit pero wala ka bang planong sabihin to sa kanila? I mean sa family mo. They deserve to know the truth. Mahinahong tanong nito. Hindi ko pa kaya. May tamang oras, Kurt. Tipid ang ngiti niyang sabi. Tumangutango naman ang kaibigan niya. Nagbayad lang muna ng bill sa hospital si Courtney at binili na rin ang mga inireseta ng doktor bago sila lumabas.
Ako na lang ang magpe-prepare ng lunch natin ha. Magpahinga ka na lang. Inalalayan siya nito maging sa pag-upo sa mahabang sofa. Thanks again, Kurt. Paulit-ulit ka na lang nagte-thank you. Natatawa nitong sabi. Marahan na lang siya nitong tinapik sa braso bago pumunta ng kusina. Habang siya na may nagbukas ng social media for the first time mula nang umalis siya sa kanila upang libangin ng sarili. Sa pagbukas ng data ay sunod-sunod na messages at notifications ang bumungad sa kanya. Ngunit ang pinakang nakakuha ng atensyon niya ay ang lalaking hindi niya kailanman makakalimutan. Rhys Baldemore? Basa niya sa pangalan nito. Ito ang nangunguna. Nag-add ito't hindi niya alam kung tatanggapin ba. Sa itsura ng daddy mo, baby, mukhang magkakaroon ako ng malamis universe na anak ah. Hindi niya mapigilan ng sarili sa pagngiti. Namalayan niya na lang din ang sarili na ini-stalk na pala ito. Sino yan ha? Hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng kaibigan. Nahihiya niya na lang na ipinakita rito ang cellphone. Si Rhys Baldemore? Kunot noong sambit nito. Kilala mo siya? Takang tanong niya naman. Aba, ikaw lang yata ang kilala ko na hindi kilalang one of the successful businessmen in Asia. Bakit ini-stalk mo ang poging yan? Don't tell me na siyang tinutukoy mong bumasak sa'yo. Marahan lang siyang tumangon na ikinatili nito. Oh my goodness! So, ikaw pala yung babaeng hinahanap niya? Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong niya. Girl, kalat sa media ang mysterious girl na bumihag daw sa puso ng isang Baldemore. At ang balita nga, hinahanap niya ang babaeng na nakasama. Nagpakilala na nga rin daw to sa pamilya ng girl at sinabi yung mga nangyari. OMG! So ikaw pala yun? Ang swerte mo naman, girl! Kinikilig na tumabito sa kanya. At ito pa mismo ang nag-accept sa friend request ng binata. OMG! May message agad-agad! Ipinakita nito ang mensahe ni Rhys, kaya't ang puso niya bigla-bigla nilang naghumirintado. I finally found you! Basa ni Courtney sa mensahe ni Rhys. Napapatili na lang ito. Kilig na kilig habang siya hindi matahimik ang puso dala ng kaba. Alam na rin kaya nito na magkakaanak na sila? Paninindigan kaya nito? Kapwa na lamang silang napalingon sa pinto nang may kumatok doon. Ako nang magbubukas. Tumayo na ito't kaagad na lumapit sa may pinto. Nakagat niya na lang ibabang labi ng masilayang muli ang figura ng lalaking umangkin sa kanya ng gabing iyon. At ang lalaking ama ng kanyang anak. Meron tong dalang pumpon ng bulaklak at ilang paper bags na mukhang pagkain ng laman. Tuloy ka, exit muna ako nang makapag-usap kayo ha. Nga pala Mr. Baldemore, congratulations! Nangingiting nito bago siya balingan ng tingin at pikitan ng mata. Pakiramdam ni Elise ay atakihin siya sa puso nang humakbang ito at huminto sa mismong tapat niya. Hi, baritonong bati nito. Nakakasilaw ang puti ng pantay-pantay nitong ngipin. Nakatingala siya dito dahil sobrang tangkad ng lalaki. Hindi niya makapang sasabihin. Nilinis niyang lalamunan bago dito sumagot. Paano mo akong nahanap? Sinikap niyang pakaswali ng tono. Iniabot muna nitong bulaklak at ipinatong sa center table ang mga paper bags. I hope you like it. Hindi na walang matamis nitong ngiti. Sinamyo niya naman ang tulips at nagpasalamat dito. Inalok niya itong maupo. Napaigtad na lamang siya nang sa tabi niya mismo na upo ang hindi inaasahang panauhin. Ipinahanap kita. Kumuha ako ng ilang tao na maghahanap sa'yo. Magiliw nitong sagot. Tinulungan na rin ako ni Tito Alejandro at ng kaibigan kong si Marcus na isa sa mga ka-business partners ko. Nasuyod na namin ang kamay nilaan, kaya't naisip naming baka wala ka talaga ron. Hanggang sa makita kong kaibigan mo na namimili ng kung ano-ano sa isang grocery store. I thought para sa kanila yon, ngunit nagkamali ako. Nagkaroon ako ng hinala na papunta siya sa'yo kaya sinundan ko siya.
Hanggang sa ospital ay nakasunod ako. Kaya't alam ko na magkakaanak na tayo. Magiging daddy na ako. Hayaan mo sana akong ligawan ka. Formal akong nagpapaalam. Seryoso ako, Elise. Magmula ng gabing yun ay hindi ka na nawala sa isip ko. Laman ka na rin ito. Turo ni Riz sa dibdib. At pinapangako ko na kapag nahanap kita, hindi na kita pakakawalan pa. Parang tatalon yung puso ko sa tuwa nang malamang magkakaroon na tayo ng anak. Anito, ramdam niya ang pagiging genuine nito sa mga pinagsasasabi. Ganyan ka ba talaga ka straightforward na tao? Yes, hindi sa akin uso ang paligoy-ligoy. Okay, pero wag ka na munang manligaw. Honestly, nabibilisan ako sa iyo eh. Nakakailang din. I just hope you understand. Mahinahong Anya. Nakakaintindi namang tumango si Riz. May I ask you a question? Nahihiya niya pang sabi. Oo naman. Ano ba yun? Si Dad. Okay lang ba siya? Tanong niya at mabilis na nag-iwas ng tingin. Pilit niya naman kasing itanggi sa sarili ay nangungulila siya sa ama. Maging sa kapatid at madrasa na walang ibang ginawa kung hindi ang pakitaan siya ng kabutihan. Namimiss ka na niya. Sila. Miss ka na nilang lahat. Sinabi ko na nalaman ko ng kinaroroonan mo. Gusto sana nilang puntahan ka't yakapin ng mahigpit ngunit naroroon yung pag-aalinlangan dahil baka magtago ka lang muli at matakot silang baka hindi ka nila makita pa. Sagot nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Ang sama niya. Sarili niya lang iniisip. Tumingala siya upang pigilan ng luha. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong kinabig at ikinulong sa bisig. Nawawala ang lahat ng bigat na dinadala natin kapag natuto tayong tumanggap ng pagkakamali, lalo na kapag natuto tayong magpatawad. Wala namang perpektong tao. Lahat ay nagkakamali at lahat ay may karapatang magbago. Bakit hindi mo sila subukang papasukan sa buhay mo? Nakikita kong mahal ka nila. Mahal na mahal ka lalo ni Marcos at ni Tita Susana. Doon ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Hinayaan na lamang siya ni Riz. Hinagod nitong likod niya at hinagkan-hagkan ang kanyang noo. Ang gaan sa pakiramdam ngayong nasa bisig siya nito. Napakapayapa. Huminga siya ng malalim bago kumalas sa yakap nito. Sasama ako sa iyo pabalik ng Maynila. Buo ang desisyong sambit niya. Lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Matutuwa sila kapag nakita ka, lalo kapag nalaman nilang magkakaanak na tayo. Saad nito. Tipid na tango lamang ang kanyang itinugon. Tumayo si Riz at kinuha mga paper bag, tsaka inakay patungong dining. Lihim na lang na napapangiti ang dalaga. Alagang-alaga kasi siya ni Riz. Tinawag pa nito si Courtney para sabay-sabay na silang makakain ng tanghalian. Bridesmaids ako kapag kinasal kayo Presenta ni Courtney. Naghahanda na sila para sa pagbabalik sa Maynila. Hindi maitago ang saya sa mukha ng dalaga. Dahil sa wakas ay nagawang mapapayag ni Riz ang kaibigan na bumalik sa syudad. Ito lamang pala ang makakapagpakumbinsi kay Elise. Tingin din ni Courtney na ito na rin ang makakapagpabago sa kaibigan. Oo naman, ngiting sagot ni Riz. Pinamulahan naman ng dalagang tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi na ito pinakilos pa ng dalawa at baka ikapagod lang umano niya. Hindi na siya umanga lalo't yun ang bilin sa kanya ng doktor. Hindi baling magmukha siyang baldado, maging maayos lamang ang anak nila ni Riz sa kanyang sinapupunan. Madaling araw na nang tuluyan silang makabalik ng Maynila. Hindi na sa kanila sumama si Courtney dahil may emergency umunong nangyari sa kumpanya. Anak! Bumuhos ang luha sa mga mata ni Alejandro nang masilayan ng unika iha. Dad, Tita Susana, Kuya Marcos, I'm sorry. I'm sorry sa pagiging immature ko ng mahigit 10 taon. Naging sarado ako sa inyo. Hindi ko kayo binigyan ng kahit nakakarampot na tsansa. Ngunit ngayon,
Pwede pa ba tayong magsimula muli ng bago? I promise na makikinig at hindi na ako tatakas o susuway pa sa inyo. Nangingilid ang luha niyang sabi. Naramdaman niya ang palad ni Riz sa kanyang likod. Tinapunan niya ito ng saglit na tingin kasabay ng pagngiti niya rito ng matamis. Umabante ang binata upang hindi maging sagabal sa reunion ng mga ito. Maraming salamat, iho. Ani Alejandro sa binata. Nakangiting tumango si Riz. Sa pagkalas ni Elise ay inamin niya sa mga itong tungkol sa sanggol na kanyang dinadala. Inaasahan niyang magugulat ang pamilya, ngunit halos magtatalo ng mga ito sa tuwa't galak dahil magkakaroon na umano ng anghel ang kanilang mansyon. Ipinag-utos pa nga ni Alejandro na madaliin ang panliligaw ni Riz sa kanilang uni kaiha. You're blooming. Ang sigla ng aura mo today ah. Did something happen nung umalis ako, aking Reyna? Nakangiting puri ni Riz kay Elise. Mahigit 2 buwan na rin nagsimulang panliligaw niya sa dalaga. At sa 2 buwan na yon ay wala siyang palya sa pagbibigay ng time and effort sa anak at sa magiging mommy nito. Sobrang saya ko dahil finally nawala na yung bigat sa dibdib ko. Sumigla yung lahat. Naging maaliwalas and it's all because of you. Tinuruan mo ko kung papaano ang tumanggap ng mga pagkakamali at kung papaano magpatawad. I'm so lucky to have a suitor like you. Huwag ka sanang magsasawa sa panliligaw. I-advance ko na pero mahirap makuha ang sagot ko. Nauna lang ang bibi natin but not my answer. Ani Elise. Kailanman ay hindi ako magsasawang suyuin ka, Reyna. Masuyong pangako ni Riz. Reyna niya akong ituring si Elise kaya Reyna ang tawag niya rito. Thank you. Tumingkayad si Elise upang gawaran ng halik sa pisngi ang lalaking nagpapasaya sa kanya. Lalaking hindi niya na kayang mawala pa sa kanya. He loves si Riz pero hindi niya pa ito nais sasagutin sa ngayon. Kailangang ikasal muna ang Kuya Marcus at Ate Alona niya bago niya sagutin ang ama ng kanyang anak. Ang alam niya kasi ay buntis na rin si Alona at nagpaplano ng magpakasal ang dalawa. Wala pa nga lang eksaktong petsa. Matulin pang lumipas sa mga araw. Napangiti na lamang si Elise dahil sobrang swerte niya kay Riz. Hindi ito nawawala sa tabi niya, lalo na kapag araw ng check-up. Tuwang-tuwa pa ito nang malamang kambal ang kanilang anak. At nang tuluyan ng maganap ang kasalang Marcus at Alona, ay tuluyang tinanggap ni Elise ang pagmamahal ng lalaking kanya nang natutunang mahalin. Naging memorable pa ang araw ng proposal ni Riz dahil yun din ang araw ng pagsilang ni Elise sa kanilang mga anghel. Naghintay lamang sila na tuluyang makarecover si Elise bago isaayos ang kanilang kasal. I'm so proud of you, Apo. Sa wakas ay hindi ko na po problemahin pa ang pag-alis dahil meron ka nang makakasama. Si Lolo naman ay nag-e-emote pa. Niyakap na lamang ni Riz ang abuelong nagdadrama. Ito ang kasama niya patungo sa simbahan na napili nila ni Elise. 3 taon pang pinalipas nila bago mangyari ang araw na ito. Pasensya ka na, Apo ko. Sobrang saya ko lang dahil masasaksihan ko ang kasal ng aking pinakamamahal na apo. Bonus pang mga apo ko sa tuhod na kagagwapo dahil syempre mana sa abuelo nila. Biro nito, si Riz naman ay napapangiti na lang. Pagdating sa simbahan ay kaagad na siyang nagtungo sa harap ng altar. Pambihira, ikaw palang makakatuluyan ng babaeng minsan kong hinangaan. Sino bang mag-aakala? Natatawa na lang si Sean na siyang best man niya sa kasal nila ni Elise. At sino rin bang mag-aakala na ikaw ang magiging ama ng sanggol na dinadala ni Courtney? Pambihira ka. Balik niya rito. Natawa na lang ito. Sumeryoso lamang sila nang i-anunsyo na nasa labasan ng simbahan ng bride. Relax bro, para kang natatay dyan. Ani Sean sa kanya. Hindi niya naman to pinansin dahil nakatuon lamang ang buo niyang atensyon sa babaeng naglalakad palapit sa kanya. Ang ganda mo, Reyna. Bulong niya ng sawa kasi ibinigay na sa kanya ni Alejandro ang kamay ng uni kaihan nito. Ingatan mo sana ang prinsesa namin, iho. Yes, Dad. Pangako niya. Tinapik lamang siya nito bago nagtungo sa pwesto nito
habang sila ni Elise ay magkahawak kamay na humarap sa pare. Kapwa silang naging emosyonal nang banggitin ang mga pangakong ginawa nila para lamang sa isa't isa. Sa kapangyarihang ibinigay sa akin, kayo ngayon, Riz Baldemore at Elise Hankerton ay idinideklara kong ganap ng mag-asawa. Maaari nyo ng hagga ng isa't dahan-dahan pang tinanggal ni Riz ang belo ng asawa. I love you. Salamat dahil dumating ka. Sobra yung kaba ko kanina dahil late ka ng 5 minuto. Harangan man ako ng libu-libong sibat ay gagawa ko ng paraan matuloy lamang ang kasalan natin. Makatang wika ni Elise na ikinatawa ng lahat. Maghahalikan ba kayo? Magkwekwentuhan na lang. Gutom na kami. Reklamo ni Sean ngunit biro lamang nito yon. Pinalo naman to ni Courtney dahil pampam umano. Magtigil ka nga dyan. Kung hindi sa labas ka matutulog mamayang gabi. Inirapan ni Courtney ang nobyo bago ibalik ang tingin sa kaibigan. Sinenyasan pa nitong ituloy ang naudlot na eksena ng dalawa. I love you too, asawa ko. Masuyong sambit ni Elise bago kabigin ng asawa at tuluyang pagdikitin ng kanilang mga labi. Wakas.